Kalbayog na ano na. Ako ngayon si Inday Budang ang pinakamahusay nga bakla sa barangay Alibaba. Nya, puyagaba la. Alam nyo ba na miss ko to pag Borobays over. Matagal na kasi na panahon ba nga hindi ko alam may mga kuwang kasi may mga bisis na no? May mga kuwang kasi may beses sa ating buhay ba na parang nawalan tayo ng gana. Dumating ako sa punto na nawalan ako ng gana, hindi ko nga ni alam. Mabuti nga ni kay nabuhayan ako ngayon. Ay, so much for that nga ni kay nagsibalik naman tayo. Dahil nga ni brown out tayo ngayon ay nag-decide yung bida-bida team na magsikain daw at magsipunta kami doon sa Kaguguban. Natulog pa nga ni ako sa panahon na yan pero kay pinukaw ako sa ating pangalawang pinakamahusay na bayot dito sa Barangay Alibaba, yung kapitana namin na ngayon ay hindi na talaga siya mahusay, pagras na siya. Yun na nga ni, bago nga ni ako nakapunta dyan sa aming hapagkainan ay nagsiligo at nagsilaba muna ako kay marami man tayong labahan, kay baka pagsabihan tayo at pag-isgan tayo ng ating pinakamamahal na inang Reyna. Magsilaba tayo para hindi tayo pagsabi-sabihan. Ang settings pa lang nga ng Kabanata 14, ang pangangain ng bida-bida team ay doon sa Hacienda Luisita ni Ising at sa ni Miko. Ni Ising at sa ni Miko. Kaganda-ganda nga ni doon kay may puno ng makupat. Ngayon nga ni namumulot kami ng makupa na inuuyog ni Rafi na hanggang ngayon ay pangmayaman yung love life, nag-uumapaw na balogan. At bago nga ni kami pala makakain ng aming mga dinalang pagkain, malamang ay kailangan naming munang handain. Ihanda yung aming mga pagkain dinala. Ito nga ni ay nagtunga-tunga na ako ng pinya at saka pagkatapos nga niluto yung aking ambag yung ambag ko nakikiam na medyo nagkapik-il naman siya kay hindi man namin siya nakakain sa pamamahay kay hindi man kami nasan ng mga pampobring pagkain. Nga, mayaman. At pagkatapos ko nga nang i-arrange yung kikiam, yung fishbowl at saka yung piniya, ay akin naman nga ni sinunod pa, gurot-gurot yung kinawat nilang langka. Nay, ang kagsabit, gudlayon, magkapipresukit. Ako kalakal ko, kay damo nga itong mga bugoy. Hay, charot la. Ayaw gad man. Bawal. Ito na nga ni balitaw ay kailangan nating i-divide into 5 para naman hindi magsiuba yung mga nagsiupod sa atin na bida-bida members. Kay mga lamot baya. So, kailangan nating yung yung langka ay ating gurut-gurutin according to the number of attendees. Yaw, gabaan. Bago nga ni tayo magpatuloy pala sa ating mga Boroboys over, ay shout out nga ni pala sa tita Jezebel na si Tita Thelma Bakungay na kadaadlaw daw siya inulit-ulit na i-shout out daw ang kanyang pangalan kay nalilipay daw siya sa aking hindi kagandahan. Hoy, maganda naman ako. Yun nga lang, hindi uso yung aking pagmumukha. O kailan ba to nauso? Hindi siya nauso. Palaging luma siya, nakakainis nga ni, pero okay lang, importante. Habang nga na ako ay malapit nang matapos sa pagtunga-tunga ng langka, ito namang ibang members ng bida-bida ay kanilang niluluto yung yung pata ng tiil. Hindi ko nga nalaman kung kanino ba o sino ba ang nagdala ng pata na yun kay nandyan naman siya magtatanong pa ba tayo kay kakainin man yan. At ang isang bida-bida member nga ni ay niluluto na rin yung hotdog na dinala na 18 lang. At kulang nga ni sa amin at panigurado merong member sa amin na magrereklamo kay paborito ba yan ng lahat ng mga tao ang hotdog. Maliban sa akin. At masasabi ko nga ni na isa ito sa pinakamagandang epekto ng pagiging brown out. Na abakuan. Basta yun na. At nagkakaurusa minsan ng mga people at para naman hindi tayo nakapokus sa social media kay masisira yung lahat-lahat. Kay na-stress kasi tayo kapag palagi tayong nakatutok sa social media 24 oras ngayong gabi. Habang si Sansan nga na ay nabibisi sa pagtunga-tunga ng silot na kinawat din nila at ito naman ang ating kapitana ay kanila talagang nerubat na ang manok na yan. Hindi ko nga ni alam kay kung paano palulutuin kay Diyos ko, ako ang na-stress, ako ang naluoy sa manok kay halos gintunga na nila. Paano pa yan malilitson kung halos kuan mautod na yung kalawasan ng manok? Ingkabaan kam siton nga manok.
kuangkam, mag-ihaw nga ni tayo, ay dahan-dahanin tayo, kay nakakairo naman ng yung manok na kakainin natin. At yan pala nga ni yung mga dinalang pagkain namin, may pipino, may langka, may mga inuyog na makupa, may tiil ng manok, may kuan, may fishball, may kikiam, may hotdog, may tusluan, may ginatasang nga kuan nga silot, at marami pang iba. At dyan na nga ni nagsimula na kami sa pagkatitiro, kay halos maluto naman yung lahat, at malamang kay mga lamot baya tayo mga bida-bida. Ay, bago nga ni kami nagsingain ay nagpicture-picture muna, kay kaluhoy sa pagkain kong simulan, kay 1 minuto lang sigurado simot lahat yung pagkain ko, yung mga baba kasi namin na parang mga piranha. Isang kagat lang ng pagkain ay ubos na. Sa dami nga ni ng prutas sa dinala namin ay nahadlok nga ni ako, kay baka pag uli ko sa aming pamamahay ay mag-igit-igit ako. Pero kay nagsitubig-tubig naman lang ako, at palagi kong iniisip na sana hindi nga ni tayo mag-igit-igit. At pagkatapos nga ni ng lahat-lahat, kay magsigabi naman ang mga panahon na yun, ay palagi namin kinuang pinapractice ba ang Clay Go, clean as you go, kay wag tayong maging bagra, ha? Pagkatapos ng lahat-lahat, wag iwan yung mga basura sa inyong pinuntahan, kay wala kayong mga yaya na binilin doon. Kung panggabahan tayo ng kalikasan, edi magsibalik sa atin yung mga ating ginawa sa kanila. Do not do unto others if you love me. Ano? Igampong nga ninyo kami na sana hindi magsakit nga ni yung aming tiyan sa dami naming mga pagkain. At dyan na nga ni nalalangot siring ko nga wag basain yung sigad. At dyan na nga ni napi ang dyan si ising kay gindinalutan san iya asawa yung sigad na palugsad dyan sa salog. Mabuti na lamang nga ni na hindi sila nag-away, kay kung nag-away o daratara pamatyan sana kami sa kanilang pag-aaway. Sana nga ni marami pang mga ganitong pagtitirok yung mga kuan ba, yung mga tao sa ating lipunan na kuan lang magsaya-saya lang para naman mabawasan yung ating mga iniisip sa buhay, kay masakit na sa ulo sa kaisip. Yun lang ngayon, salamat.